Ano ba to, Rachel? Ilang linggo na ang binigay ko sa'yo para tapusin ang report na to, pero hanggang ngayon, wala pa rin. Hindi mo ba naiintindihan kung gaano kahalaga ito? Napakadali lang ng hinihingi ko, pero bakit parang hindi mo kayang gawin? Tumitindi ang tono ng boses ni Alexander Salazar, ang mahigpit na boss ni Rachel. Pasensya na po, sir, sagot ni Rachel, halos pabulong. Nagkasakit po kasi ako noong nakaraang linggo. Ilang gabi po akong nilanat kaya ngayon ko lang po naumpisahan. Rachel, hindi mo pwedeng gawing dahilan yan. Sa tingin mo ba, maiintindihan ng mga investors at board of directors ang palusot mo? At bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kung nalaman ko lang noon, sana ipagawa ko na sa iba. Pero hindi, hinayaan mong umabot tayo sa ganito. Saan ba ang utak mo, Rachel? Ang dami mo ng absent, ngayon, palpak ka pa, galit na sambit ni Alexander habang mariing tinignan si Rachel. Sa kabila ng matalim na salita ng kanyang boss, nanatiling nakayuko si Rachel. Ramdam niya ang bigat ng kahihiyan at pagkadismaya sa sarili. Sekretarya siya ni Alexander, kaya sanay na siya sa mga sigaw at sermon nito, pero ngayon, tila mas masakit ang bawat salitang naririnig niya. Pasensya na po, sir. Pangako, hindi na po ito mauulit. Babawi po ako sa susunod, sagot ni Rachel, nanginginig ang boses, pilit pinipigil ang luha. Wala nang susunod, Rachel. Natigilan si Rachel. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Tanong niya, halos hindi makahinga. You're fired, malamig na tugon ni Alexander. Parang binagsakan ng langit si Rachel. Napalalim ang kanyang paghinga, pilit nilulunok ang kirot sa dibdib. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang luha habang naglakas loob siyang tumingin kay Alexander, na ngayoy abala ng ayusin ang mga papel sa kanyang mesa. Sir, huwag niyo po akong tanggalin, please. Kailangan ko po ang trabahong ito. Kahit isang buwan pa po, sir. Pangako, gagawin ko na po ang lahat ng makakaya ko, nagmakaawa si Rachel, halos lumuhad sa harap ng boss. Come on, Rachel, you heard me, and that's my final decision. Ilang beses na kitang binigyan ng pagkakataon, pero paulit-ulit mo akong binaygo. Ngayon, gusto kong umalis ka na. Sir, maawa naman po kayo. Kailangan na kailangan ko po talaga ang trabahong ito. May sakit po si mama, at ito na lang po ang tanging pinagkukunan namin ng panggastos. Sir, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon, umiiyak na sabi ni Rachel, umaasang may konting awa pa si Alexander. Ngunit nanatiling malamig ang ekspresyon ni Alexander. Rachel, tapos na tayo dito. Umalis ka na. Sa halip na pakinggan si Rachel, dumaan lang si Alexander sa tabi niya, walang emosyon sa mukha, at tuluyang lumabas ng opisina. Parang binagsakan ng mundo si Rachel. Wala siyang nagawa kundi ang tahimik na magligpit ng kanyang mga gamit habang patuloy na pumapatak ang kanyang mga luha. Bawat hakbang niya palabas ng opisina ay parang may bigat na pasan-pasan sa kanyang balikat. Yun ang huling araw niya sa kumpanya ng binata. Nang kumalat ang balita sa opisina, ramdam ang tensyon sa bawat sulok. Nag-aalala ang mga empleyado, alam nilang hindi maganda ang ugali ng kanilang amo kapag mainit ang ulo nito. Si Alexander Salazar, isang binatang bilyonaryo na kilala hindi lang sa kanyang kagwapuhan kundi pati sa pagiging istrikto at walang pasensya. Sa labas, maraming kababaihan ang humahanga sa kanya, ngunit sa loob ng kumpanya, iba ang kwento. Ang mga empleyado'y takot sa kanya dahil sa kanyang mapanghusga at masakit magsalita. Walang gustong magkamali sa harap niya dahil alam nilang ang kapalit nito ay hindi lang sermon kundi matinding kahihiyan. Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan, may isang dalagang naglalakad sa gitna ng init ng araw, bitbit ang bilaw ng tinapa. Masigla niyang inaabot ang kanyang mga paninda sa bawat taong nadadaanan niya. Siya si Sofia Domingo, isang magandang dalaga na simple ang pangarap, kumita ng sapat para matulungan ang kanyang ina at mga kapatid. Tinapa po kayo. Bili na po kayo ng tinapa, mga suki. Sa 20, 6 na piraso na po ang sa inyo, masiglang alok ni Sofia, sabay ngiti sa mga tao. Tumigil siya sa harap ng isang grupo ng matatanda. Ha, mga ate, kuya, bili na po kayo ng tinapa? Siguradong masarap po ito para sa hapunan ninyo. Napatingin ang isa sa mga ginang.
Magkano ba yan, ineng? Tanong nito, habang tinitingnan ang mga paninda niya. PHP 200 po ang 6 na piraso, madam. Fresh na fresh po ito, galing pa ng Pangasinan. Sakto po ito para sa hapunan, masiglang sagot ni Sofia. Ang mahal naman. Nung isang araw, PHP 150 lang ang 6 na piraso na nabili ko, reklamo ng ginang. Ha, nako, madam. Iba po ang paninda ko. Siguradong mas sariwa at mas masarap ito. Subukan niyo po, promise, hindi kayo magsisisi, ani Sofia, hindi nawawala ang ngiti sa kanyang mukha. Sigurado ka bang sariwa yan? Talagang galing pa ng Pangasinan? Tanong muli ng ginang, tila nagdadalawang isip. Oo naman po, madam. Siguradong sigurado. Talagang mabenta po ito sa amin. Marami nga pong nagpapareserve, pero pinili ko pong ilako muna para makilala ang paninda ko, paliwanag ni Sofia, puno ng kumpiyansa. Dahil sa kanyang masiglang disposisyon, marami na siyang suki. Hindi mabilang kung ilang beses na siyang binalikan ng kanyang mga customer. At bilang pasasalamat, binibigyan niya minsan ng discount ang mga loyal na bumibili sa kanya. Sige na, madam. Para masarap po ang iluluto mong ulam sa asawa at mga anak mo, masiglang dagdag ni Sofia, sabay ngiti na tila ba'y kayang tunawin ang anumang pagdududa. Napatawa ang ginang. Ha, sige na nga. Pasalamat ka't maganda ka. O siya, bigyan mo ako ng 6 na piraso, sagot nito, na may bahagyang ngiti rin sa labi. Habang maingat na inilalagay ni Sofia ang mga tinapa sa supot, tila na humaling ang mga tao sa paligid sa kanyang sigla at ganda. Isa-isa silang lumapit, nagtatanong at bumibili. Ang simpleng tagpo ay naging masiglang palengke ng mga ngiti at papuri. Maya-maya, isang matandang babae ang lumapit, tanggan ang maliit na basket. Kay gandang dalaga mo, ineng. Buti pa ikaw, hindi maarte. Ang iba dyan, magaganda nga, pero wala namang silbi, biro ng matanda, sabay kindat. Napangiti si Sofia, ngunit may halong hiya. Ay, salamat po. Bata pa lang po kasi ako, sinasamahan ko na si mama sa pagbebenta ng tinapa. Kaya ito na po ang kinalakihan ko, sagot niya, puno ng pasasalamat. Kung ganon, pagbutihin mo, ha? Pero alam mo, bagay kang mag-model. Bakit hindi mo subukan? Paniguradong pasok na pasok ka sa standards nila, suhestyon ng matanda, habang tinitingnan si Sofia mula ulo hanggang paa. Nagulat si Sofia, sabay iling. Model po? Nako, hindi po ako marunong sa ganun eh. Isa pa, bago po ako sumali roon, pambibili ko na lang po sa pangkain sa araw-araw ang magagastos ko, sagot niya, sabay abot ng supot na may lamang tinapa. Nako, huwag kang mag-alala. Doon sa kabilang kanto namin, libre lang ang sumali. Kailangan mo lang pumila, paliwanag ng matanda, na tila ba'y may napakagandang plano para kay Sofia. Pero may mga gown at makeup ba po ba? Wala po akong panggastos sa ganun tanong ni Sofia, na halatang nag-aalala. Ano ka ba? Sila na ang bahala. Basta't kapag nagustuhan ka nila, sila na ang gagawa ng lahat, gown, makeup, lahat na. Sayang naman kung hindi mo susubukan, lalo't wala ka namang gagastusin. Malay mo, manalo ka pa? At kahit hindi ka manalo, may cash prize pa rin, paliwanag ng matanda, sabay senadorias ng thumbs up. Napangiti si Sofia, ngunit mabilis din siyang napaisip. Totoo nga, malaking tulong ang kahit anong perang makukuha niya, ngunit mas nanaig ang kagustuhan niyang magpatuloy sa pagtitinda ng tinapa, isang bagay na naging bahagi na ng kanyang buhay. Ilang sandali pa, nagpaalam na siya sa matanda at nagpatuloy sa paglalako. Habang naglalakad sa kalsada, bitbit ang bilaw, dama niya ang kasiyahan sa bawat tinapang na ibebenta. Ngunit sa gitna ng kanyang kasiyahan, isang mabilis na sasakyan ang humarurot papalapit. Napahinto si Sofia, tila natulala, at sa halip na tumakbo, napasigaw na lang siya. Ang bilaw niya'y nahulog, at ang mga tinapay nagkalat sa kalsada, nakabalot pa rin sa dyaryo. Nanginginig siya, ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang mga tinapa, ang kanyang pinaghirapan. Nang makita ni Sofia ang mga panindang nagkalat sa sahig, mabilis siyang tumakbo patungo sa kotse. Halos nanginginig ang mga kamay niya habang malakas na kumakatok sa bintana.
Ang galit na bakas sa kanyang mukha ay hindi may kakaila, lalo na't hindi agad siya pinagbuksan ng driver. Hoy, Mr., Mrs., o kung sino ka man dyan. Bumaba ka nga, sinabing bumaba ka. Ano ba, wala ka bang naririnig? Bumaba ka dyan. Kailangan mong bayaran lahat ng paninda ko, sigaw niya, puno ng galit at hinanakit. Patuloy niyang kinatok ang bintana, halos masira na ito sa lakas ng kanyang pagkatok. Sa wakas, unti-unting bumaba ang bintana at tumambad sa kanya ang isang lalaki. Abala ito sa pakikipag-usap sa cellphone, tila walang pakialam sa nangyari. I can't be there right away. May aberya dito. Just cancel the appointment kung hindi sila makapaghintay. I don't care how you do it. Tell them to wait. Kung ayaw nila, then leave, sunod-sunod na sabi ng lalaki, malamig at walang emosyon. Siya si Alexander Salazar, isang kilalang negosyante sa industriya ng pagkain. Kilala siya sa pagiging matapobre at walang pakundangan, kaya't marami ang hindi gusto ang kanyang ugali. Pagkababa ng telepono, hinarap siya ni Sofia, galit na galit at halos hindi makapigil sa sarili. Hindi ka naman bingi, mister. Ang sabi ko, bumaba ka dyan, hindi siya sinagot ni Alexander. Sa halip, binuksan niya ang pinto ng kanyang kotse at marahang bumaba. Sa kabila ng sitwasyon, halata ang pagiging maayos ng kanyang kasuutan at ang kanyang presensyang nakakaakit. Pwede ba, miss? Huwag mo akong sigawan. Hindi ako bingi, malamig niyang sagot, ngunit may bahagyang iritasyon sa boses. Wala akong pakialam kung bingi ka o hindi. Kasalanan mo yan dahil kanina pa kita kinakatok pero hindi ka sumagot. Aba, ibinaba mo nga ang bintana, hindi mo naman ako pinansin, sagot ni Sofia, hindi nagpapatalo. Sandali silang nagkatitigan. Sa pagkakataong iyon, tila huminto ang oras. Napansin ni Alexander ang kagandahan ng dalaga, ang kanyang mga mata na puno ng galit ngunit nangungusap, ang kanyang mga pisnging bahagyang namumula dahil sa emosyon. Hindi niya maipaliwanag, ngunit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Tingnan mo nga yung ginawa mo, sigaw muli ni Sofia, na bumasag sa katahimikan.